Ayan. So, thank you Sir John sa time ninyo. So, yan, pakilala lang din po ako, no? We will talk about the Adulting 101 or we will talk about insurance plus investment. So, by the way, I am Aloysia Jean Recto. I am a licensed professional teacher and same kami ng school ni Ate Marge. And ayun, no? So, taga Valenzuela ako. And yung main office ni ProLife UK na office namin is nasa Makati. Kayo po, taga saan po ba kayo? Dito lang kami sa Las Piñas. Okay, sa Las Ah, Piñas lang. So, oo. sige po. Ngayon 'no, financial advisor po ako and ngayon ang goal ko is ma-share din sa inyo kung ano ba yung importance nito. By the way, I am a unit manager and 4 years na ako kay ProLife UK. Handling 200 plus clients and at the same time 40 plus manpower or teammates. So, allow me to share with you ano bang meron po kay ProLife UK. Okay, so ano po ba yung nakapagpasaya sa inyo? Bakit kayo makikinig or ba't kayo naging interested sa pag-check ng plans? Sa Napilitan ngayon lang po ba? ano pa, wala wala pa akong idea. So, titingnan ko muna yung kung Mm. ano yung mga offer niyo So, first versus time niyo dun sa po, iba. first time niyo po ba Oo. makikinig or may na-check na din po kayo other companies? Hindi, first time ko lang makikinig. Okay. Sige po, don't worry 'no, si ProLife UK, sobrang ganda po niyang company and malalaman niyo why. Kasi ito, papakilala ko na siya sa inyo. So, ProLife UK 'no, si ProLife UK po nag-start 'yan sa London, year 1848 pa talaga. So, if aware ka po sa Titanic 'no, ayun yung ano niya, dun siya nag-start 'no. Kumbaga buhay na si Prue by that time. And nung yung sa Titanic 'di ba lumubog siya, more than 200 plus clients or passengers ng Titanic is insured kay ProLife UK. So kumbaga si Prue na mas sumikat siya because of that. Kasi bakit? Ang dami niyang nabigyan ng claims dun sa barko na yon. So by the way, si Prue nag-start siya naman dito sa Pilipinas noong 1996. So 27 years old pa lang siya dito. Pero alam niyo, nakikipagsabayan talaga to sa iba't ibang companies na more than 80 years old, 125 years old like Yellow Company, Green Company, and yung mga partner ng banks. So si Prue, no, kahit 26 pa lang siya dito, lagi siyang nasa top 3 top companies ng insurance industry. Na ganun po siya kagaling. So ito naman, itong nandito, no, proof lang ito na si Prue ay matagal na and siya yung nagdala ng insurance plus investment. Kasi before, Sir John, no, ang insurance dito sa Pilipinas nasasabihan ng scam. Kasi ang meron lang traditional. Meaning, kapag may nangyari sa'yo, may makiklaim yung client. Pag wala, thank you na lang. Pero nung dumating dito si Prue, pinakilala niya to, insurance plus investment o ito yung tinatawag nating VUL or Variable Unit Linked Insurance. So ang ibig sabihin lang nito, pag may nangyari sa inyo, meron kayong guaranteed na makukuha. Pag walang nangyari, meron pa din kayong makukuha. Kasi yung money na nilagay nyo dito, it is invested and lumalago siya. No? So may guaranteed claims and mayroong investment. Both maganda. And bukod doon, no, award-winning po ang ating fund manager. So imagine po, kayo po ba ay may bank? BPI, BDO, Metrobank? Meron na. Ano pong bank ninyo? Union Bank. Okay, Union Bank. Other than that po, meron pa po iba o yun lang po? Yung sa asawa ko, BPI. Oh, yun. So, BPI. So, anyway, natanong ko lang naman siya. Pero ang maganda po dun, kahit anong banks naman, pwede nating gamitin once you decided to start. So, ganito po siya. Ngayon, nagsisave po ba kayo monthly sa bangko or sa Alcansya? Saan po kayo nagsisave usually? Ah, ano kami, di pa kami nakapag-save ng gano'n kalaki. Nasa Mm. Cebuana lang siya. Bakit po sa Cebuana? May interest din naman kasi yung Cebuana kasi Mm. mataas yung ano namin dun, limit Magkano po namin dun. usually sa Cebuana ang interest po? Hindi ko ano, hindi ko Pero, nakikita minsan, pero mm
Parang nagkakaroon lang siya ng mga ano, mga ₱50 ganyan, 50-50 every month, pesos. ganyan. Ayan. So, fix po ba ang sine-save niyo doon or hindi? Depende po sa inyo. Depende naman. Then, magkano po ang usual na itinatabi niyo po doon sa Cebuana? Eh, yun kasi ang purpose nun, emergency fund yun. Tama So, naman hindi po. namin puwede galawin yun. Magkano So, po kaya usually? depende, minsan 5,000 Mm, basta depende depende sa'min kasi mm. di naman namin alam kung kailan magkaka-emergency. Tama. So, commend ko po kayo diyan kasi ibig sabihin na aware na kayo sa mga emergency fund, gano'n. So, good thing po meron na. So, malaking bagay siya na nag-iipon kayo kasi 'di ba grabe yung inflation na din ngayon. So, anyway, ayan 'no, siyempre kilala natin Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ganito po ito 'no, yung fund manager kasi natin tinap siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan, ang fund manager natin si Eastspring Investment. Pwede niyo po siya i-search. No? So, si Eastspring Investment, based sa ABS-CBN News, no, tinap siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas para magpa-handle ng Provident Fund kay ni BSP. So, imagine po, no, mother of all banks, di ba may bangko tayo, let's say si Cebuana, Palawan Pawn Shop, si BPI-BDO, lahat ng bangko, lahat yan, ang nagmamanage ng funds niyan, si BSP. Then si BSP, tinap niya si Eastspring para mag-handle ng Provident Funds. Yung Provident Funds po, ito po yung retirement fund ng buong BSP. So meaning, malaking halaga po ito. Pero pinapahandle niya kay Eastspring Investment. Pero tayo kay ProLife UK, sister company natin yan si Eastspring. So meaning, lahat ng sinasave po natin diyan kay ProLife, no, diretso agad siya kay Eastspring Investment. So meaning, wala na siyang tinatalunan na maraming companies para magkaroon pa ng interest. So yung mga interest na binibigay ni Eastspring kay Pro, mas malaki siya. Gano'n siya. Kaya naman kahit nagkaroon ng pandemic 'no, 'di ba, since it depends on the market, kahit lumiit or nagkaroon ng crisis 'no, na sustain ni ProLife UK yung mga sinabi niya na retains ni clients. So kumbaga, established talaga yung company. Anyway, si ProLife UK po, we have 24 million clients worldwide, pero itong 24 na ito ay year 2017 pa. 2023 na. So meaning po actually nasa 30 million plus na ang clients ni ProLife UK sa buong mundo. Ayan. So ayan naman ito mga awards lang yan ni company and ni Eastspring. So question po for this, no, nakita ko yung sinend nyo pong details. Ang number 1 priority ninyo is education. May kids na po ba kayo? Ilan po? Ayan, Kaya education. nakalimutan ko na nilagay ko, eh. Ang nakalagay po una is education, kasunod retirement. Huli po ang critical illness. Pero pangatlo ang Ay, savings. parang mali yata yung pagkakaintindi ko diyan. Okay. Parang Ang from 5 priority, to 1. okay. So, ang pinaka-priority niyo talaga is protection. Ayan. So, sige po, no problem. Kasi actually, lahat naman po ito, masusustain natin. Kumbaga, si Proof, platform lang talaga siya ng hard-earned money ninyo para mas ma-maximize nyo yung pera nyo. So, kumbaga kami, no, avenue lang kami or help lang kami para maintindihan nyo bakit mas better mag-save sa insurance other than anything. Pero actually, hindi naman po natin siya ilalagay lahat dito. Ang mangyayari po, no, ida-diversify natin. So, imagine, nagluluto kayo ng itlog, sample lang. So, nagluluto kayo ng itlog. Imbis na sa isang basket nyo lang siya nilalagay, sa iba't ibang pan nyo siya ilalagay. Para kumbaga, no, tumutubo dito. And if malugi man tong kabila, no, at least, no, hindi lahat nalulugi dito sa kabila. So, kumbaga, medyo ikakalat lang natin. And ang maganda doon, no, yes, meron kayong emergency fund sa Cebuana. Tapos, ngayon, magkakaroon kayo ng life insurance. So, what's in it for you naman kapag insured kayo? No? So,
ganito po siya. Punta ko po muna dito sa slide na 'to, ganito po siya. So, let's say ito si Mr. Bank and si Mr. VUL. Let's say si Cebuana 'to. Sige, both of them saving 5K per month. Ang interest rate nito is wala pang 1% kasi mababa lang naman talaga sa bangko, eh. Let's say 2% sa Cebuana. Pero if iko-compare mo siya dito kay ProLife UK and sa insurance na nasa mga 10% siya. This is not guaranteed po kasi it depends sa market. Pero if titignan po natin sa growth niya, no, lagi siyang nakakalamang pa. Kasi si insurance commission, no, required po kami na maximum 10% ang ipapakita namin na returns sa mga kliyente. Pero in reality, si ProLife UK nag-18% siya, nag-30+% and more. No, pero upon insurance commission, maximum 10% para hindi rin super expect yung mga client natin. Ayan, so sige, tignan natin after 5 years, no, mapapansin nyo dito, yung 5K na sinesave nito per month, in 5 years, naging 300K siya. Pero if magwi-withdraw kayo kay Pru, no, yung 300K nyo, kalahati lang siya almost. No, kasi bakit? Kasi po protected tayo. Kumbaga, matagal natin siya pinapalago and ini-invest muna natin siya. Pero later on, kikita yan. So imagine, kailan nyo po gusto mag-retire or mag-stop sa pagtatrabaho? Sir John? Ano, 50 years old, so 60, Mm-mm. mga ganun. Yan, mga 50 to 60. So, dito tayo mag-base sa 20 years to age 65. So, ngayon, let's say after 20 years, no, pang-re-retire nyo siya. So, syempre, by the time, bariya na lang sa inyo yung 5K kasi much better na yung life nyo eh. So, after 20 years, by the time, nasa 47 kayo, ganon. And yung 1.2 million yun, tumubo siya ng 3,000. Okay na din 'no, kasi kung sa bangko mo yan nilagay, I mean kung sa alkansya mo yan nilagay, hindi yan tutubo kahit piso. Pero dito na tumubo siya, let's say 3K or let's say 10K, 'di ba? Tumubo pa din siya, very good pa din. Pero if you are insured with ProLife UK, yung 1.2 million mo, naging 1.8 M siya. Roughly, let's say mababa man yan, 1.6 M. 'Di ba? 400K pa rin yung difference. Pero it's not that all. Okay. Kasi ibig sabihin by this time no kapag ginusto mo withdraw. Kunwari, meron ka ng anak in the future na after 15 years magka-college siya. Yung 1 million na to, withdrawin mo yung 700K. Pwede, pang-open mo ng business. Yung 300K, iiwan mo lang dito, insured ka pa din. Hindi mababawasan yung protection mo. And what if, Sir John, both of you, no, na-diagnose with critical illness o malalang karamdaman? Anong difference? Sa Cebuana, baka po may insurance din yung nakasama. Let's say, meron ka daw makiklaim na 100K. Plus yung sinave mo sa kanya. So, tingin nyo po, Sir John, magkano na yung estimated na naitabi nyo kay Cebuana? Nasa more than 50K naman na siya. Oo, mga ganun. So, let's say nasa 50K or 100K. So, after 1 year, knock on wood, na-diagnose ka ng critical illness. No? So, mayroon kang 100K, which is yun yung nasave mo. And let's say may kasamang insurance yan, na additional 100K. So, na-withdraw nyo yung 200K. Thank God na yung na-save nyo 100K, naging 200K siya. But after that, ilang araw lang yun sa hospital. May monthly bills pa rin kayo, di ba? Hindi naman siya hihinto. Hindi naman po kayo titigil sa pagkain at hindi naman titigil ang kuryente dahil nagkasakit tayo. Tama. Yung bayarin pa din yan. Pero if insured ka po kay ProLife UK, yes, hindi pa rin titigil yung mga gastusin, pero at least dito, no, mayroon kang guaranteed 800K na critical illness coverage. So, diretso po yan sa bangko nyo. Then, what if naman, hindi naman siya ganun kalala and nilagyan ka ni Ate Chach ng 2K per day na hospitalization. So, let's say, 20 days ka sa hospital. So, mayroon kang 2K per day. So, ibig sabihin, 2,000 pesos times 20 days,
nasa 40,000, yun po yung ibibigay na cash ni ProLife UK sa inyo. Eh, paano kung 365 days po akong naka-confine, eh, di 365 times ₱2,000 kung gano'n kayo katagal na confine. So, bibigyan po ba kayo ni Cebuana ng gano'ng amount? Hindi, wala namang gano'n sa amin. Wala. Meron po kayo HMO from companies. Meron. Ayan, ano pong company po 'yan? Intelicare. Ayun, Intellicare. How much po ang coverage po noon? 'Pag critical illness, nasa 500K yata. 500K. So, ang maganda po dito 'no, kahit na insured kayo, I mean, protected kayo ni Intellicare, si critical illness, cash niyo din siya makukuha. Ang difference kasi ni HMO at saka ng life insurance, si life insurance, cash siya ibibigay. Regardless kung naka-private company kayo, I mean private hospital kayo or naka-public hospital. So, ngayon, si Intellicare, pangbabayad mo siya ng hospital bills. Pero si ProLife UK, cash siya for you, cold cash. Which is pwede niyong gamitin pangbayad ng sasakyan, pang-down ng bahay, etc. Kasi cash po yung sinasabi or pinramis ni Pro sa inyo. Ganun po siya. Na-gets po ba siya? Ano po yung difference? Oo, Mm. naiintindihan. So, bukod po doon 'no, meron din po kayong coverage for critical illness, for disability, for meron din po tayong refund kapag po na-accident po kayo. So, later po i-di-discuss ko siya. And let's say wala naman pong nangyayari 'no, from let's say ang na-save niyo dito in 20 years 'no, nasa magkano? 1.2 million or let's say 2 million. Pero yung 2 million niyo naging almost 8 million na siya upon retirement niyo. Gano'n siya kaganda. So, marami na din po tayong claims and marami pong record 'yan na puwede po naming ibigay sa inyo in case po iche-check ninyo. And bukod do'n, let's say 1 year lang po kayo naghulog and something happens. So, naniniwala po ba kayo kahit gaano kayo kaingat sa daan kapag yung kasalubong niyo ay hindi niyo pa rin masabi puwede kayong madisgrasya? Tama Oo. po. Opo. 'No, so ngayon po 'no, itong 3 million na ito guaranteed siya. Kahit na let's say 5,000 in 1 year, 60,000 yung nailabas niyo. Pero if may nangyari po sa inyo regardless kahit 3 months lang 'yan, 15K lang nailabas niyo, itong 3 million guaranteed siya. Take note niyo lang po na kapag may nangyari sa unang 2 taon, meron lang siyang investigation. Sinadya ba 'to? Nag-suicide po ba? Or what? Kayo po ba ang nakainom at sinadya niyo siya? So yon. Pero if napatunayan po na hindi niyo siya fault, no, automatic tong 3 million mapupunta yan sa family ninyo. Okay? So, ano pong mas bet ninyo? Yan. At retirement age niyo, 2.2 million or 9.6 million? Kung sa retirement, yung maganda yung Si VUL. Pro. Opo. How about sa protection po? 'Yan, kasi Meron meron ka ng dito lahat, eh. mm, Kung gusto mo ng per day, critical illness, tsaka yung guaranteed na 3 million. guaranteed Maganda po din po 'yan. Maganda si po Pro. talaga. So, basically po, 'pag insured ka naman wala siyang lugi. So, i-explain ko siya ha. If something happens, magkasakit ka, ma-disable ka, magkaroon ng aksidente, ma-hospitalize ka at o bigla ka mang kunin ni Lord, automatic po, meron po kayong maki-claim. Oh, magfa-file lang po tayo diyan ng mga requirements, which is yung mga usual lang, birth certificate, hospital, mga abstract, report ng doktor. So, usually 15 days to 1 to 2 months maximum, no, nabibigay na yung claims. No? And if nothing happens naman, naging happy naman or naging healthy kayo hanggang pagtanda, yung money niyo nag-grow talaga siya. Pwede niyo siyang gamitin pang college ng anak niyo once meron na may ready funds na kayo. Hindi yung usual na 'pag nandiyan na saka lang tayo nagsisikap lalo, 'di ba? Ayan, alam niyo po yung mga pagka-college, pagka-graduate, binibigyan ng kotse yung anak.
na usually galing siya sa insurance. Ayan, yung money niyo dito puwede niyo din siyang pang-expansion ng business, pang-retirement, pang-travel, pang-down sa bahay, pang-amortization, pang-kotse, et cetera. And siyempre 'no, if bigla man kayong mawala 'no, meron kayong guaranteed na maiiwan sa family. Kasi both ng benefits niyo, insurance at investment, siya, claimable. So basically ganito lang po siya, investing is a great way to accumulate wealth, but not having life insurance is the waste way to lose them all. Kahit gaano pa kadaming investment nyo, kahit marami pa kayong properties, and marami kayong investment sa labas, if po may nangyari, di ba, at wala kayong life insurance, ang bilis-bilis ubusin ng pera. No, actually ako po personally, kaya ako nag-financial advisor kasi yung tito ko po is well off, no, mayaman na mayaman sila sa province namin sa Quezon. So at age 43, nagkaroon siya ng cancer sa leeg kasi mahilig siya manigarilyo eh. So later on, nagpagamot siya private hospital doon din sa amin, pero unti-unti niya nabenta yung properties niya. Gumaling siya. Pero at age 46, bumalik yung cancer. That time, wala nang properties na ibebenta. So, ang nangyari po, no, nagpapagamot siya sa PGH. Pero, ayun, later on, binawian din ng buhay. No? So, ganun talaga ang life. Pero, kumbaga, ang laking bagay ng life insurance. And yun yung reason ko, ba't din ako nag-join kay Pro. Kasi, client ako before. And sabi ko, bak, ganun yung tito ko walang life insurance. Alam kaya niya na may ganitong, option? Baka hindi. So sabi ko, "Ate paano yan? Gusto ko din i-share yung shine-share mo." So yun, nag-join ako kay Proof na not knowing sales industry pala siya. No, ayan. Ay, by the way po, no, mag-o-off lang saglit yung Zoom since kaka-expire lang po ng Zoom Pro ko. So, in na lang po kayo ulit sa link. Okay lang po? Week na lang naman na Sige. to. Yan. Punta na din po ako sa proposals after this. Thank you. In na lang po agad kayo. Wait lang, Ate Thank you, Miss Chad. Aloy. Sige.